only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m., let's all listen to your TTJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Tsaka yung toll pass. Lunes pa. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again. Hello, Gisa, one of the most beautiful ladies in the world. More or less, yan, ang ating ngayon, wala tayo sa studio because we have so many problems, Ang dami nating problema, ang dami niyong problema, ang dami kong problema. So, masasabi ko lang ang ating pong topic ngayon, wala tayong guest, pero ito ang ating topic for everybody. Kailangan ba ng training o kailangan natin ng assessment lang sa skills natin? Huwag sabihin, ayan, mga tao, magaling na yan eh. Hindi na kailangan ng training. Assessment na lang para lisensya. Yan po ang natin, discussion natin para alam natin. Kailangan ba ng training o hindi na? Assessment lang. So join me, write on your questions and pag nandiyan dyan na Marvin, si Brad Pitt, I would like to thank everybody who's tuning right now. Ang ganap na pong oras ngayon po alauna. Practically, it's 1 p.m. today. And this hour is brought to you by JLF Project International Inc. Experienced riggers, crating, transport construction, contractors. At pag may mga heavy lift kayo and also sensitive and expensive machinery, call on JLF Project International. I would like to greet also yung mga nagda-drive ngayon, yung mga nandiyan dyan sa Saudi, kay Chairman Jennifer Guardian, na dito na balak namin na siya minsan na maging sponsor ng All About Safety. Every month, meron tayong guest. Para hindi na po lagi tayong, alam niyo na ba, hindi na tayo laging hanap ng guest. Meron tayong once a month, meron tayong regular na guest sa Irma. And congratulations also dun sa mga bata na gumraduate sa rigging training, last August 9, Binabati ko rin si Mary Ann Liwanag, Mary Ann Liwanag. Sabi nga namin, liwanag eh. Baka hindi naman maliwanag si Mary Ann ngayon, Mary Ann, good afternoon. And itong aking sa ating topic, alam niyo po, kailangan nyo ng training. Bakit? Masyado pong nagbabago na ang mundong ito. Kaya kailangan nyo ng training. Pero let's go in deeper. Ang pag kumuha kayo ng training, hindi lang knowledge ang binibigay sa inyo. Binibigyan din kayo ng chance na i-hone yung skill ninyo. Ma-practice kayo doon. Kasi kung puro talk lang, puro talkis lang, wala rin naman pong equipment doon na magpa-practice kayo, mali po. Dapat yung mga slides for knowledge, magkakaroon din ng skills pagkatapos nun. So, practice make perfect. And lastly, kung bakit kailangan nyo po ng isa pa,
mamaya na muna po. No? Patatagalin ko lang muna yung mga kailangan ng training. Binabati ko nga pala yung mga tiga Manila Water na training natin kahapon. Marvin, asan yung yung mga niyan, yung doon tignan mo yung mga pangalan nung tiga Manila Water. Si JT Hansen, magandang hapon po kay JT Hansen at ito po yung mga gumraduate kahapon ng forklift training sa Manila Water. Sila po ay sila Richard Julio. Akin na yung salamin natin para mabasa natin. Si Liobino Santos, si Louie Maturan, si Edgar Bautista. Teka lang, inababa. Si Richard Marceliana, si Edrel Macalintal, si Freddy Likay, si Neptali Quinones, si Reynaldo Cruz, si Kenneth Inocentes, at si Jordan Castura. Sila po lahat ng gumraduate kahapon at nagpa-train po ng forklift. So we have trained JLF Project International Training and Assessment Center. Tinrain sila. Tinuruan sila ng tama pong ginagamit natin in relation support. Ano yung tamang ginagamit natin? Ano ba ang pwede yung buhatin ng isang 5-tonner forklift? Right? Diniscuss natin yan. Ngayon, ano ba hindi pwedeng gawin habang ikaw nagpo-forklift? Ngayon, kung kayo kukuha ng assessment, ano ba dapat gawin? Di ba? Okay. Ano ba yung mga qualifications ng isang forklift operator? At ulitin ko, sa mga late tuners natin ngayon, ang topic ba natin ay kailangan ba ng training? O hindi na kailangan? Yan, ano natin, di ba? So, Brad Pitt. Asan ka na, Brad Pitt? Ha? O Marvin, kakanta na naman natin sila ng ating favorite song. Wala tayong guest. Ha? Okay. Huwag ka maingay. Hi-ho, hi-ho, skin germs lakit kayo. Ang bobo mo, ang bobo ko, hi-ho, 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 hi-ho. Di ba? Isa ho yan sa mga ating mga jokes pag nagtatrabaho tayo. Ba't mo sinasabing bobo? Kasi kulang ka nga sa training. Di ba? Kaya, pag hindi ka na maging kulang sa training, maging matalino, maging alam, hindi na po siya bobo, di ba? Hi-ho, hi-ho, skin germs lagot kayo. Ang bobo mo, ang bobo ko, hi-ho, 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 hi-ho. Diba? Diba? Yan ang mga inaano natin. Hindi natin tinuloy no nakaraan. No? So, everybody, we would be having a great fun pag alam natin. Pangalawa po, yun nung bagong mga equipment, no? Nagkakaroon siya nag-evolve siya. So, nalalaman nyo na. Tapos, bakit po kailangan na maging mabait sa inyong boss? Diba? Iba, laging kontra. So, pag hindi po kayo laging kontra, nagkakaroon kayo ng harmony sa inyong trabaho. Marami pa po, no? Marami pang kinakailangan dyan sa natin, sa trabaho natin. Imbis na harmony also. Nagkakaroon tayo ng mga words of words that we have never found before. We don't understand before. Now, yung trainer, kailangan binibigyan niya yan ng importansya. Kailangan laging sinasabi natin, baha, resilient tayo. Ano ba ibig sabihin ng resiliency? O yung kailangan yung maka-adapt tayo sa ganyan dahil hindi raw maiwasan yung baha. Okay. Tanong ni Tito J, tanong ni Engineer J, wala na ba yan? Puro resiliency? Wala bang innovation? Wala ba tayong magawa para tayo ay makagawa ng bagong mga flood control projects? Mga na, okay. Control
kinukontrol po natin yung mga tubig na yan para hindi pumunta ron sa bahay natin. Imaginein mo, pati yung ihi ng daga, pupunta dyan sa bahay mo. Unsafe, kaya ikaw ay magkakaroon leptospirosis. So, kailangan natin ng training para maibsan yan mga yan. Kung kinakailangan nga ma-eliminate yan eh. Bakit sa ibang bansa, nagagawa naman, bumabaha din pero hindi po pumapasok sa kanilang bahay. Bakit? Bumabaha sa kalye. Kasi ang lakas talaga ng downpour. We could no longer we could no longer our drainage system could no longer take it that much. Pero nakokontrol nga ho. Nagagamit ng mga bagong makinarya that we could pump. We pump it. So, binabati ko pala, nanonood yata ngayon si Engineer Ray Lim, Si Engineer Ray Lim is watching from Cotabato City. Wow, Engineer Ray Lim. Ayun si Ray Lim, ayun yung mga genius natin sa water treatment, Ang ating topic, Engineer Ray Lim, kailangan ba natin ng training? Kasi ako as a teacher, and skills, Kailangan ba natin ng training? Kasi may bata, magaling na eh. Kailangan ba ng training? Yan pa. Ang sagot ko, yes po. Kasi there are new things that we have now. Bawa, yung forklift na o crane na gamit mo, hindi na dito ang push, dito ang up. Joystick na. Hindi na ganon. Meron ng additional features yung forklift na ginagamit mo. O may additional features na yung ginagamit ng crane, Bakit dito, Marvin, hindi ko makita yung nagko-comment sa akin, hindi ang nag-join sa akin. Sa'yo, nakita mo na nandun doon si... hindi siya sa live na ito. Ayan, nandiyan dyan din, si Engineer Emerson Terra, Terra, formerly the Petron Corporate Manager. At bago si Engineer Emerson Terra nandiyan, nandun doon sa engineering. So, Emerson, di ba? Katulad na ating mga engineers, kailangan pa ba natin ng training? Engineer na tayo Okay, yan ang mga topic natin. Mga safety officer, kumuha na tayo ng boss Kumuha na tayo ng course Kailangan pa ba natin ng training pa ng yan? Kailangan po. Kasi evolving ang ating mundo. It's not only the knowledge, and we also, tayong mga managers or even supervisors or even mga officers ng company, we have to know yun pong pagpasok natin. Bawa, sinabi ng ating trabador, hindi sira yung equipment Sira yung mixer Sira yung welding machine Bakit nasira? Di ba? At sabi nga ni Engineer Ray Lim, we need it because learning is endless. Yan din ang sinabi ni Engineer Jesse Santos. Engineer Jesse Santos, isang electrical engineer na guest natin. Never ending. Pinabati ko nga pala si Orly Bonifacio Good afternoon daw. Yan si Orly. So, hopefully. So, marami nang nakikinig sa atin. Unfortunately, wala tayong nakuhang guest. Sira na yata yung ating ibang connector. Pasok mo. Sige, Marvin Agustin. Kasi gumagana doon. Dito hindi. Dito hindi gumagana. Sa ibang baka yung jack dyan hindi na gumagana. Wala na may ibang jack dyan para dito sa office. Pasok mo. Titignan namin We have 3 TVs here in the office. 1 monitor and another TV. Hindi na raw gumagana rito. Dito mo na lang yan sa kabila. So, we would also like to more or less greet those engineers working abroad who, in spite
of all the loneliness, in spite of all the troubles they're getting dyan sa kanilang work sa abroad. Overwork po yan pag dyan sa abroad. But they continue because of they like to be of service, they like to be enhance yung kanilang knowledge, and also for the benefit of their children. Yan, di ba? Kasi pag maraming dollar tayo dyan, we could send our people abroad. Yung mga children ko, dalawa na yung nasa abroad, si Julian Jane Ferrer, who's in Germany, at saka si Isabel Joel Ferrer. Yan, nandun na sila abroad. And also Neville Joy Bashir, at saka sa aking manugang si Halim Bashir, at si Engineer Samantha Jane and her husband si Lyndon. Ayan. No? And of course, ating beautiful wife na si Pam Ferrer. Okay? So nakaka-tune in lang uli ngayon, tinatanong natin, kailangan ba ng training? Sagot ni Tito J, hindi lang training. Kailangan mo pa ng iba pang skills. Ma-practice mo yan. At eto na, sasagutin ko na kasi tatlo po yan. K is for knowledge, S is for skills, and A is for attitude. Sinasabi po namin mga trainer, yung attitude mo sa trabaho. Lagi ngayon ang mga bata, sabihin, overtime tayo ha, mga sir ha. Sir, may lakad ako eh. Priority mo dapat ang trabaho mo. Ngayon, talagang emergency, dun lang. Alam mo yung productivity natin. Halimbawa, sabi nga ni Engineer Raylim, kailangan natin matapos itong water treatment construction na to. Kailangan tapusin nun natin. Kasi meron tayong deadline. Ipasok ko pa, sir. Mga deadline. Marvin, huwag kang magsalita, Marvin, kahit na madidinig tayo. Ayan, nandoon na tayo, gumagana na yung isang isang monitor, di ba? Ayan. Sino pa ibang nakikinig ngayon? Ayan, si Will Safe. Nandiyan dyan na si Will Safe. Si Will Safe. Magandang hapon sa iyo, Will Safe, ba? At si Engineer JP Batan, no? Will Safe at saka si Engineer JP Batan na magaling na, no? Tinatanong ko ganito. Kailangan mo pa ba ng training pero ikaw ay magaling ng operator? Kailangan pa ba ng training kung ikaw ay magaling na welder na? Ang sagot ko ay opo. Because minsan, ang hindi kayang ituro ng iba ay yung attitude sa trabaho. At pag nag-training ka, na-enhance yung pagkatao mo. Tinutugma namin sa JLF Project Training and Assessment Center, inaayos natin yan. Meron hindi lang po ako trainer doon, meron pa akong iba. Ito si Engineer Roland Maigting, Yan, Roland. Magandang hapon sa iyo, no? Pagaling ka, si Roland ay medyo nagkaroon ng aksidente, medyo working at heights siya, medyo nahulog, but now is okay. So kailangan, Roland, makontrol na natin yung topic na yan, maayos na natin, at wala na aksidente. Sumagot na si Engineer JP Batan. Yes, continuous improvement and lifelong learner tayo. Kasi talagang nagbabago na po. Yung dating mga truck nung una, hindi na po ganon. At kung ikaw naman marunong na rin doon sa bagong truck, kailangan mong i-practice yan. Meron pang mga bagay kang ginagawa na tingin mo na okay na, but it's not yet the one that this company needs. Yung skills na yon, kailangan i-hone mo pa, pagandahin mo pa. At as I've said, yung attitude. The attitude is number one. Yung mga sasabihin natin, Sir, tapos na ho kami ng boss eh. Kailangan pa ba ho namin ng training? Oo, kailangan mo pa. May bago na yan, di ba? Sabi nga rito ni, mga inaayos natin, mga darating na bagong civil engineer. Sila Jonah Amat, Ayan.
Jonah, pagkakuha mo ng board ito, no, JLF Project International Inc. and its sister companies would welcome you with open arms na sana magkaroon kami ng isang bagong civil engineer dito sa kumpanya namin. Binabati ko rin pala yung mga bossing dyan sa First PLEC, mga ano namin kay Engineer Jello Monserrat, kila Jerry Guanzon, kila Sir Jimbo, no? Kila Sir Doc, at kila Architect Benice Piedad, no? O sumagot din si Engineer Will Sepo, the importance of training will enable employees to learn precise skills, no? Sinabi niya yung word, ano, hindi lang skill, precise. Talagang precise yung ano mo, no? On knowledge to improve yung iyong performance. Oh, ito na po ang pinaka-pogi. Ito, hindi lang pogi, matalino, ano pa ba? Skillful na movie actor, comedian, scriptwriter. Wala pong iba, si Herman Salvador o Herman Isko Salvador, a.k.a. Brad Pitt. Maganda nga po sa'yo, Brad Pitt. Mute kaya ata, Brad Pitt. Mahina yung sound. Ha? Teka. Maingay ito. Wala kami nadinig, Brad Pitt. Ano pa? Nice ni Brad Pitt yung sound niya. Hello. Meron, pero mahina. Yan, nadidinig namin yung gitara ngayon. Di gitara, mag-ukulele na lang ako. Ito. Nakasan mo ba, Marvin, sa monitor natin? Baka yung aking hearing lang ang mahina. Such a feeling coming over me. There is wondering was everything I see. Malakas. Got a cloud in the sky and the sun is mine. And it's I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been. Your loves will be at the top of the world. Top of the world, 19. Mali. Oh, kumusta yung audio ko? Okay na. Ay, hello. Walang audio. Okay na, meron. Ikaw, may ego ka. Para kang nasa loob ng kuweba. Okay na, meron. I could hear you. Ay, good afternoon sa inyo. And ikaw, nag-e-echo ka. Yung audio mo. O, tanggalin mo yung isa. Nag-e-echo daw ako eh. I-open mo yun. Sige yung monitor. Tanggalin mo yung isang monitor. At ano mo yan. Nag-e-echo Ay, ako. salamat. Dito natin gamitin. Dito tayo. Ngayon. Nag-e-echo ako. Kasi may mga monitor kami rito sa office. 3 yung monitor namin eh. Oh, ibenta mo na yung dalawa. Kay Marvin, maayos. Pero Brad Pitt, ito tanong ko. Ikaw, na bilang director o scriptwriter, kailangan pa ba ng training o marunong ka na, hindi na kailangan ng training? Yan ang topic natin ngayon eh. Hindi, napaka-importante ng training. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng kahit anong profession mo, iba yung nagte-training. Siyempre, sa lahat, hindi pwedeng walang mga training. Bago ka doon sa totoong well-trained ka na. So, kailangan mo mag-LRT tsaka MRT para ma-train ka ng gusto.
Patawa yan. Nahuli mo na naman kami doon, Brad Pitt. Nahuli mo kami ng train. Kasi train eh. Ang pinag-uusapan. So, LRT. Iba yung training naman. So, yung training, tulad. Hindi, pero sa mga sundalo, nagte-train sila. O, iba, nag-JG. So, Hindi. Wala tayong guest ngayon? Wala eh. Alam mo naman ang mga guests, pagka binsan mag-okay sila tapos hindi. Ang gulo hindi nakapunta ng studio. Yung audio mo, meron pa rin eh. Para kang kakanta eh. Hindi ah. Dito yun sir sa TV. Mabuti pa kumanta. Naririnig ng laptop. Yun oh. Okay. Dito na lang tayo sa isang monitor. Patayin natin tong laptop. Tingnan mo. Okay. Tatlo kasi yung monitor mo, ibenta mo na yung dalawa. Hindi natin kailangan niya. Kay Marvin kasi yung isa. Patayin nyo na yung isa pa. Ang gulo. Tingnan nyo. Hindi nyo ba monitor? Ito, patayin mo na ito isa. Monitor. Hindi nyo patayin mo na isa. Patay mo yan. Okay na. Okay Patayin na. mo kaya si Marvin. Si Marvin. Ito si Marvin eh. Mo. Itong ating Dapat na nung audio man yan dyan eh. Magagalit si Brad Pitt eh. Kaya sa'yo eh. Kasi minsan, ang problema namin dito, Brad Pitt, yung audio naman namin, mahina. Yung audio ng laptop, mahina. Kaya sinasabay namin doon sa TV. Nakakonect kami doon sa TV. Sayon, isa. Meron pa si Marvin na kanyang sariling. Mali yun, mali. So, pangit ang audio. Dapat may nag-monitor nung on-air. Kaya nga, kung nasa studio ko sana, mas madali. Nasa ka ba? Naging problema nga. Sa studio kasi may headset ako eh. Diba? Tapos sa studio, mas maganda yung... anyway, okay na ang audio mo. So, okay ka na rin, okay yung audio mo eh. At ayun nga, bumabati pa sa atin sila Jeffrey Abu Escalona. Yan ang ating topic ngayon. Ikaw Brad Pitt, nung bang dyan sa script writing, meron bang training? Yes. Of course. Kaya lang, wala kasing eskwelahan eh. Pero may mga nagbibigay ng workshop, sila Ricky Lee. Pero yung training, sa sarili mo lang, gawa ka na kung gawa ng script and manonood ka. Wala talagang formal na training school, no? Wala. Yung kasi actually, mahirap ituro yun, lalo yung comedy. Mahirap paano ituturo? May mga tips lang, pero hindi mo maituturo how to write funny. So, medyo minsan dapat gumawa ka ng program mo rin siguro, no? Kasi tapos kailangan gumawa ka ng original. Oo, ganun talaga eh. Alam mo, pagka yung mga meron tayong training school about script writing, marami kang lalo ka na, eksperyensado kang tao, masishare mo pa yung experiences mo ron. At siguro marami rin mag-enroll sa'yo at makukuha kasi hindi ka naman forever na comedian. Sooner or one time, mag-re-retire ka rin. Hindi lang natin alam kung kailan yan. Baka mamaya pagdating mo ng 80. Diba? At tuloy-tuloy ka ba hanggang 80 years old ka? Oo, hanggang 100. Hanggang 100? Target ko 100 eh. Para makakuha ko ng 100,000.
the people loves you naman eh, di ba? I could feel that the people really loves you at saka maging maayos, hindi ba? Maging maayos tayo at pag maayos ang reception mo sa mga tao kasi mararamdaman pa naman eh. Kaya nawala si Brad Pitt. Nawala yung ano. Babagal yung ano eh. Babayad Pero naman sa PLDT. Yan, nandiyan na si Brad Pitt. Hello. Kanina kasi parang nag-blurb eh. Kung sa tingin mo, Brad Pitt, tanong ko, yung script writing, mga ilang days kung sakasakali bago natin yung isang ordinaryong bata, ilang days niya bago matutuwa niya, o ilang buwan o ilang taon para ikaw, kung bawa ako, hindi ako marunong. Ilang days dapat siya nandoon nag-enroll, pumapasok? Yes. Alam mo, matuturo lang din yung basic. Ako kasi 40 years plus na akong nag-COVID. Okay. Hanggang ngayon, nag-aaral pa ako. Kasi walang tigil na ano. Yes, tuloy-tuloy. Yung patuturo lang sa iyo, yung mga basic, yung mga... Tinatanong mo, days eh. Ang sagot niya, years and years and years and years. Kasi gumagawa ka ng original eh. Gumagawa ka ng original eh. Hindi katulad ng kunyari, sa inyo. Paulit-ulit na lang yung gagawin nyo eh. Di ba yung heavy equipment? Puro ganun lang yung gagawin mo eh. Dito, gagawa ka ng bago. Di ba? Oo, kasi kailangan ng madlang people. Kailangan bago. Hindi pwede yung So, tuloy-tuloy. Nag-aaral ka kasi katulad ngayon. Ang tao exposed sa lahat ng klase ng comedy through online. Diba? So, ang comedy ngayon, upgraded na. Kasi nakikita ng tao, iba't pang klase, available. Yung mga matitindi, mga dyan. Okay, yung pag-aaral ngayon, marami kang matututunan online. Yes, online. Pero minsan, mas maganda pa rin yung face-to-face, di ba? Steve Martin. Kasi makikita mo yung reaction ng estudyante, makikita yung reaction ng profesor, para tayong lahat online. Pero yung online, medyo minsan hindi mo nakikita yung yung reaction ng estudyante, hindi mo rin nakikita kung minsan nakapatay yung monitor hindi mo alam kung tulog na siya Yeah. Di ba? Hindi, ang mahalaga naman kung nagbayad. Ang mahalaga kung nagbayad siya. Okay. So, sa kanya na yon, kung susulitin niya yung binayad niya, kung gusto niya matulog, gusto niya, di ba? Okay. Kasi nagpunta ka rin para matuto. Kung nagbayad ka, hindi pala yun yung intention mo, sayang yung pera mo. Di ba? Yung yeah. Kasi yan nga, di ba? Minsan kasi may mga na-interview ko sa mga nagtapos ng safety na online, no, ang reklamo nila at kumuha sila ng bago na face-to-face, sabi nila mas maganda raw yung face-to-face. Kasi minsan, yes, of course, maraming distraction sa bahay, marami rin distraction sa katulad natin, online tayo minsan hindi maganda yung sounds, minsan nag-e-echo. yung signal mahina. Mahina yung signal.
Napakakawawa ng Pilipinas, ha? Pinakamahal na na internet, pinakamabagal. Nakakahiya. Ito mga Ay, nako, tama ka yan. Ito mga ito, tapos grabe kayo. Ang niyo sa tinakain nila siguro yung pera. Hindi kasi dedicated, committed yung mga taong nasa ganitong industriya. Alam mo, dapat ang gobyerno may sariling ganyan eh. May sariling broadband. Kaya lang hindi nila tinuloy no, di ba? Ang gobyerno dapat may sarili siyang internet. Yes. Para kung kasi pwede kang itong mga na to eh. Yung mga broad. Tama ka rin. Dapat sabi mo nga, ang gobyerno merong sarili tayong water system, gobyerno yan, may sarili tayong electric power, hindi puro private lahat. Kasi pag private, prone sa ang sinasabi ko, yung lahat ng utilities katulad hawak ng gobyerno kasi hindi yan negosyo. Public service yan. Ginawa nila, illegal nga yung ginawa nila eh. MWSS. Binenta lahat pare. Kunyari, yung tubig, MWSS dapat yung bawal yun, di ba? Okay. Ano ginawa nila? Sa private, bawal yun. Pero mo, bawal Tama ka. Bawal nga dapat. Bawal ngayon. Dapat ipagbawal na talaga yung binenta. Ibalik uli sa public para mas mura. Sabi ko nga kanina, pag private, prone yan sa tubo, sa profit. Kasi pag private, negosyo yan eh. Hindi naman negosyo public talaga. service. Kaya, ang mahal ng kuryente, pag hindi ka nakapagbayad, tutol ka agad eh. Di katulad hawak ng gobyerno, kuryente, yung gas, yung petrol, yung Meralco, hawak ng gobyerno. Kontrolado yung Siyempre, ayaw ng gobyerno tumaas yun. So, wala pinamigay o binenta o Hindi dapat pa-privatize siya. Biro mo, isang pinakamalaking pinakamalaking kalokohan na sa akin, yung EPIRA law. Pero mo batas na ipinagbabawal ang gobyerno humawak ng power. Sino ba gumawa ng EPIRA law na yan? Pagkatarantaduhan nyo, bawal na hawakan ng gobyerno yung Dapat nga, baliktad. Ibang klaseng batas yung pinagbabawalan ng gobyerno. Nakakatawa yun. Sino gumawa nun? Yun? Anti-poor. Dapat abolish yun. Correct. Parang pinagbawalan mo yung gobyerno. Gobyerno nga yung pagbabawalan mo. Anong klaseng batas yun? Hindi siguro nag-training yun no? Hindi pinag-aralan. Walang research. At meron pa dun sa EPIRA law hindi ba yung natatandaan ko yung kasi hindi nagpo-produce ng electricity, dapat ka magbayad. Tama ba yon, Brad Pitt? Ano? Maski hindi nagpo-produce ng electricity yung yung power plant na yon, bayad ka pa rin. Kasi yun sa kontrata nun eh. Ganun ba? Hindi ko alam. Maski nakatenga yon, bayad ka pa rin. Kasi yung give, operate, and transfer, mga ganon, may mga section sila na ganon eh. Bayad ka pa rin. Hindi mo lang katarantaduhan. Ay, mga taga-BBM dyan, yung EPIRA law, abolish yun. Opo, yun ang hiling namin ni Kaisko. Tapos, tingnan nyo yung EPIRA law. Tirahin nyo na yung nuclear, subukan natin. Kahit ayaw sino yung natin dito? Suki natin si Gas and Pangalan sino yun?
Yung ayaw ng nuclear kasi gas ang training niya eh. Si Engineer Ronnie Dagal. Ayan. BBM, tuloy niyo na yung nuclear. Kahit ayaw ni Engineer Dagal. Nakikinig yata sa atin ng si Engineer Ronnie Dagal. Oo, subukan lang natin. Laging nakikinig yan si Engineer Ronnie Dagal. At nakasama ko yung kaklase niya sa Mapua, si Engineer Efren Domingo. Alam mo, siguro kita kami nun sa Ayala Mall eh. Gumawa ng Ipiralo siguro. Malamang yan, hindi taga Mapua yan. Graduate yan yung gumawa ng mga Ipiralo at nag-approve yan. Graduate ng mababang paaralan ng Pandakan. Mababang paaralan ng Pandakan? Ang Pandakan. Ba't sa Pandakan pa pare? Oo, doon nag-graduate si Dagul. Siguro sa Pandakan? Mga kaklase ni Dagul yung gumawa niya Ipiralo na eh. Tingnan nga natin. Tayo tiga Pandakan, hindi naman tayo malilita. Matatangkad tayo. Ajay. Tingnan nga natin yung Ipiralo. Pa-research mo nga kay basahin natin. Marvin, i-research mo nga yung Ipiralo at mo. Ayan, nandiyan dyan eh. Yan, check ni Marvin yung Ipiralo. Basahin natin yan at tingnan natin kung ano yung Ipiralo. Magaling ito si Marvin. Alam mo to, graduate ito ng TUP, ng Information Technology. Sige, hinihingi nga lagi ito ng overtime pag nalilate kami galing ng DWBL eh. Ma'am Elsa, magandang hapon po sa inyo. Pag-aralan natin yung Ipiralo na yan. Yan, Ipiralo. Sana mahanap kung sino mga gumawa niyan. Sino mga niyan. Sinong mga gumawa niyan ha? Ipiralo, tignan mo. Sino nag-pass ng sino sponsor ng Ipiralo? Yan. Who is the sponsor? Author na. Kailan niya? Dito, nire-request siya ni Brad Pitt para malaman na yan. Mabinyagan na yan ngayon. Maano natin? Sina? Kasi tungkol sa training tayo eh. Mukhang kulang sa training yung mga... Hindi, firm niya yan eh. Ipiralo, hindi yun. The firm yun naman ba? Ipira. Letter E, hindi yung the firm. The firm, law firm yan eh. Mali yung pinasok mo sa Google. Ipiralo, tungkol yun sa batas sa electricity. Letter E, hindi lumabas kay Marvin, yung mga kumpanya ng mga abogado, the firm. Kumpanya yata ni Mike Arroyo yun eh. Ano tinipe niya? Hindi nga yung tinipe niya eh. Meron na? Ipira. Yan, Ipiralo, akin na. Sino ba presidente? Senate Bill number 52. 14th Congress of the Republic. Ang author ito. Sino yung author? Pare. Manuel Lito Lapid. Filed June 30, 2007. Umpisa pa lang, kalokohan talaga eh. Sige, kailan? Lito Lapid pala pare. Siya author niya. Ang galing, no? Pinagbawalan yung... Sige nga, alamin natin yan. Limiting the pass of the Lito Lapid. Meron pa rin si Jinggoy, meron din. 2007 din. So si Jinggoy, si Senate Bill 889, may inamend nila, no? Ipiralo. Nag-amend din si Angara, 2007. Tapos si Juan Ponce Enrile, no? Inano niya rin, no? Nag-ano siya dyan, no? Mga power producer. Ayan. Juan Ponce Enrile. Marami sila eh. Hindi lang isa. So yun ang mga tao. Nagsimula yan, Ipiralo, an act providing for a device to decrease the cost of electric power consumption of end users by the way of limiting the pass of charges of distributing
utilities to consumer, as well as completely banning cross-ownership from power utility among companies, amending certain provisions of Republic Act 9136, otherwise known as the Electric Power Industry Reform o Act of 2001. Ang si Lito Lapid eh. Pero ang marami niyan, yung ang kila Juan Ponce Enrile, tsaka yun lang ang Ibiralo. Ni-revise na eh. Yun lang ang Ibiralo? Yun ang Ibiralo. Senate bill. Pakibasa mo. Yun ang lumabas eh. Pero we have to make a research dito. Hindi, ano yung 2007 Pinail eh. Ano yung pinakabatas? Basahin mo nga ulit. Ito na nga eh. I-ano mo nga yung pinakabatas. Yung Epiralo, yung pinakabatas. Yan ang i-ano mo yung Epiralo. Yung pinakabatas. Para makita namin ni Brad Pitt. Tapos, medyo minsan, gumawa tayo ng slide. Ilagay natin yan sa DWBL. I-share natin yan. Yung mga Epiralong yan. Hindi yan, Epira, electric power. Yan I-ano mo yan, ibuksan mo yan, puro general yung nakalagay eh. Huwag kang pumunta doon sa pumunta ko doon sa Google, propose pa yan eh. Hindi yan. Pagagalitan tayo ni Brad Pitt, ang bagal natin. Kantahan mo nga tayo sa Brad Pitt habang naghahanap dito. Leo Angelo Nonomo. Magandang hapon sa'yo. Kapag nag-iisip kasama ang baga at gumagawa ng kanta, awiting maaaring pwede rin tambol mo ay butas na lata, kabayang ibos ang bawat pasaga, tas kasing mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag muna sabay sa pasok na bagsak ng paa. Ito na ang Ipiralo. Ano nangyari? Ipiralo, RA 9136. An act ordaining reforms in the electric power industry, amending the purpose of certain laws and other purposes.
enacted by the Senate. So, ang pumirmang presidente nito, titignan ko lang kung ano. Ang haba kasi. Yung kaninong era na pumirma nito, kung si Ramos ito. Hindi, doesn't matter na eh. Yung ano na lang, yung pinakabatas na lang. Ang haba. Ito, pinakabatas. Ito, yung umpisa. So, ang sinasabi rito ng IPIRA law, is hereby declared to ensure and accelerate total electrification of the country. Yan ang kanyang unang-unang mandate. To ensure quality, reliability, security, and affordability. Affordability of the supply of electric power. Mukhang hindi nangyari yun Ensure quality, reliability, secure, affordability. To ensure transparent and reasonable prices. Nangyari ba? Yan ang mga ano niya, marami sa tapos. To ensure transparent and reasonable prices of electricity in a regime free of fair competition. To enhance the inflow of public capital, broaden the ownership base of power generation transmission. To ensure fair and non-discriminatory treatment of public and private sector entities in restructuring electric power industry. To protect public interest as affected by the rates, services of electric utilities. Sandali ka, Jay. Hindi yan batas eh. Yan yung intention ng batas. Hindi batas yan. Batas ba yan? Intention ng batas yan. Asan yung batas? Pero yun yung mga title and declaration niya eh. Kaya nga. Ito yung RA 9136. Ito yung pinaka sinasabi niyang buod niya pero hindi siya nangyari. Kasi dapat Hindi nga nangyari. Mahabang-mahaba ito. Definition ng mga terms. Sandali, Kajay. Kajay. Okay. Tatanungin kita, yung binasa mo ba, batas yun? Yung to ensure? Oo, batas yun. Hindi. Yun yung intention ng batas. Oo, yun ang intention ng batas. Kaya sa ginawa. Ano yung batas ngayon? Intention yun eh. O ilagay mo yung kasi ilagay mo uli. Lahat ng intention na binasa mo, nangyari ba? Tanong ko. Yung binasa mo. Kasi yun ang intention. Unang-una yung title niya eh. Tapos, pagkatapos ng title, yun ang declaration of policy. Declaration of policy yung sumunod eh. No? Ito, declaration of policy. Tapos ng declaration of policy, yung scope. Scope niya. Ano pa? Tapos definition of terms. Dali ha. Ano pa? Mabako pa. Ano klaseng batas siya? Wala sinasabi. Organization. Generation sector. Organization yun ang organization eh. Functions and responsibility. So si Lito Lapid ang gumawa niyan. Hindi lang siya, maraming beses na inamente, maski si Jinggoy at saka si Juan Ponce Enrile at saka si Angara. Pero ang main author, si Lito Lapid. Parang yon. Hindi ko pa di ba? Alam mo, nangyari dyan, pinapirmahan lang sa kanya siguro yan. Malamang. Pinapirmahan lang sa kanya, ginamit siya na alam mo naman. Sana may video ng di ba may mga yan, tinatanong ka, kasi ikaw yung siguro walang tanungan yan. Ang sinasabi kasi dito, yung the rates charged by the distribution utilities for the supply of electricity in their captive market shall be subject to regulation by the ERC based on principle of full recovery of prudent and reasonable economic costs. So, ayan, magbibigay nga ng presyo tapos aproba ng ERC.
Ang tanong. Maganda yung tapos yung franchising, ito, sabi niya dapat hindi monopoly, supply. Ang haba nasa section 30. Ano pa ba ako? Ito yung role ng Department of Energy, yung regulation ng electric power industry. Ito yung gumawa nga ng ERC. Ito yung gumawa, creation of the Energy Regulatory Commission. Kaya nagkaroon tayo ng ERC. Pero mukhang hindi mo naman nadidinig tong ERC na pinagtatanggol yung consumer. Kasi nga, wala naman siyang power. Ito, privatization of assets of the National Power Corporation. Pinabartize nga, ito yung IPIRA, no? Dati, yung National Power Corporation, pag-aari ng gobyerno. Privatization. So, in-private na. Yung, Tanong ko sa'yo, tama ba yun? Mali nga Nagkaroon ng tubo kasi na yung mga bumili. May-ari nga ng national transmission mga Chinese, di ba? Kaya nga pinag-aano yan na hindi na natin nakuha. Ano pa? Power sector, assets and liabilities, no? Meron pa, ang dami. Ang galing nila. Yun nangyari nga. Pinrivatize yung yung national power. Kaya, kailangan na nilang... Alam mo, ngayon ako bumilib kay Lito Lapid kay Senator. Ang galing pala niya. Nagawa niya yan. Naibenta nila yung Napocor. Mahusay. Mahilig magbenta pala to si Senator. Maganda naman yung una niyang yung purpose ng batas Pero kasi nga para walang monopoly, maibigay ganito. Kaya lang hindi nangyari nga ganon. Malalaman mo naman pag may batas na in-implement, sabihin bawal na yung OFW. O maganda nga dahil nandito lahat yung mga Pinoy. Pero epekto naman. Ang alam ko yan, bawal ang gobyerno humawak ng Correct. Yan nga yung natin, ordaining reforms in the electric power industry. Yun ang naging June 8, 2001 nangyari, pare. Ang nila. Yan ang nangyari. Kaya nagkaroon tayo ng Department of Energy. Nila. Nagkaroon tayo ng Regulatory Commission. Si Jackson Baguhin. Shout out daw. Sinout out ka namin ni Brad Pitt. Jackson Baguhin. Ang intensyon, alisin sa gobyerno yung power, Napocor. Ito pa, Brad Pitt, yung bagong Mechanical Engineering Board Chairman si Ramon Pesting Solis at pinapatay-patayan na. Gino mo, yung IPIRA lang ang diniscuss natin Malapit na tayo magtapos. Tapos hindi pa natin naintindihan. 1 minuto na lang mahigit, Brad Pitt. Imbitahin mo na sila sa iyong mga yung mga rocket at Engineer Ramon Pesting Solis. Magandang hapon. So, ayun lang. Wala tayong nalaman sa IPIRA law. Aside from si Lito Lapid pala ang napakahusay na gumawa niya. Magandang hapon sa inyo lahat. See you next week. Stay safe. Dito lang sa... Stay safe. Smile and be safe. At sa mga nakinig natin, sinasabi ko nga, kailangan natin ng training, hindi lang certification. Kasi kung na-certify nga tayo, pero yung bago pang makaluma yung ating mga na-trainingan natin ng mga center, kailangan natin mag-update ng skills, practice those skills, practice makes perfect, and again, the attitude counts. Ito si Jay Ferrer nagsasabi sa inyo, smile and be safe. Thank you po. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air.
All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.